Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang paggabay. Tayo na po ay dadako sa ating pag-aaral sa umagang ito. It's May 28, entitled Filled with His Fullness. Tayo po ay mapupuspusan ng kanyang kabuuan. Sabi dito sa Ephesians 3 verse 19, "And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God." Only those will have a fitness for the mansions above who give to God full and implicit obedience. God knows what we would not appreciate His rarest gifts of if we were not perfectly submissive to obey Him and always keep His glory in view. So, dito mapapansin natin na ang ating tanging pag-asa lamang kung tayo ay maging tapat sa Panginoon, ang ating tanging pag-asa lamang para tayo ay maging katanggap-tanggap sa Kanyang paanan at maging kaswato tayo sa Kanyang gawain at maging kaaya-aya po ang ating mga gawain sa Kanya at tayo ay magiging matatahanan natin ang langit na bayan, ay kinakailangan na ipagkaloob natin sa Diyos ang buong puso nating pagseserbisyo sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban. At nakakaalam ang Diyos sa bawat isa sa atin na atin bang ginagampanan ang ating tungkulin at ginagamit ba natin ang ating mga talento sa Kanyang kaluwalhatian. At kahit kinakailangan din na maging masigasig tayo sa paggawa nito. Kahit hindi man tayo perfect sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon, ngunit kinakailangan na maluwalhati po natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Dahil tutulungan po tayo ng Panginoon na maging katanggap-tanggap sa Kanyang paningin. Whatever your temperament may be, whatever your hereditary and cultivated tendencies may be, there is a character to be formed after the divine pattern. We have no excuse for retaining our own mold and superscription of nature, for Christ has died that we may have His mold and His superscription. So kahit na ano man ang meron sa atin, ano man yung karakter na pinapakita natin, marami man tayong karakter na mga negatibo sa ating buhay, at anuman ang mga nakasanayan nating gawi, kinakailangan na makultivate ang karakter ng ating Panginoon pagkatapos niya na tayong turuan. At ito po ay maging isang hakbang natin bilang Kristiyano na masunod natin ang Kanyang halimbawa. At tayo ay hindi excuse sa part na ito at kinakailangan na ito na ma-develop sa ating buhay ang karakter ng ating Panginoon upang maging katanggap-tanggap po sa Kanyang paanan, sa Kanyang harapan ang ating pagseserbisyo. At kinakailangan na require talagang magsakripisyo para si Kristo ang manahan sa ating mga puso. We cannot retain our own self and be filled with the fullness of God. We must be emptied of self. If heaven is gained by us at last, it will be only through the renunciation of self and in receiving the mind, the spirit, and the will of Christ Jesus. So, kapag hindi tayo namatay sa ating mga sarili, hindi po tayo mapupuspusan ng biyaya ng Diyos. At sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay maliligtas. At kinakailangan na require talaga na magsakripisyo ang ating mga sarili. At tayo ay empty sa ating mga sarili. At hayaan ang Panginoon ang siyang gagawa at kikilos sa ating mga puso. At kapag ang langit ay ating makamit sa mga huling araw, ito lamang ang tanging nating pag-asa para mawala ang ating mga pag-aalinlangan. At kinakailangan na isurrender ang ating mga pag-iisip, ang ating espiritu sa kalooban ng Panginoon. Are we willing to pay the price for eternal life? Are we ready to sit down and count the cost, whether heaven is worth such a sacrifice as to die to self and let our will be bent and fashioned into perfect conformity with the will of God? Until this shall be, the transforming grace of God will not be experienced by us. Tayo ba ay handa na bayaran ang buhay na walang hanggan na pinagkaloob ng Panginoon sa atin? Handa ba tayong umupo sa Kanyang paanan at gumawa na ng Kanyang gawain? Kapag atin itong ginawa, makakamit natin ang langit, mga kapatid. At tayo ay kinakailangan na mamatay araw-araw sa ating mga sarili upang makonfirm natin ang kalooban ng Diyos. Hanggang tayo ay matransform sa pamamagitan ng Kanyang biyaya at ito'y magiging experience natin. Just as soon as we present our emptied nature to the Lord Jesus and His cause, He will supply the vacuum by His Holy Spirit. We can then believe He will give us of His fullness. He does not want us to perish. We do not want more of God any more urgently than He wants all that there is
of us to be consecrated to His service. So, as soon as possible mga kapatid, kinakailangan tayong ma-empty sa ating mga sarili. At si Kristo ang siyang manguna sa ating mga puso. Siyang magsusupply ng biyaya upang ito'y maipakalat sa ating mundo. At ito yung maisabuhay ng bawat isa sa atin. At kapag tayo ay nananampalataya, ay pagkakaloob talaga ng Panginoon ang kanyang kabuuan, ang kanyang kabanalan, ang kanyang biyaya sa atin. At kailanman hindi niya gusto ng may isa na mawala. Dahil nga sa ating pagpipili, destination natin ang nakasalalay dito. Tayo po ang pumipili sa ating mga destinasyon. At hindi po ginugusto ng Panginoon na tayo ay mapahamak, kundi ang lahat ay talagang maligtas. At hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Ang ating lamang tanging gagawin ay sundin at piliin siya dahil siya ang ating tagapagligtas. Eternity is endless. Our life here is a short period at best. And what and whom are we living and working for? And what will be the outcome of it all? So, ang ating wakas ay malapit na. Ang pawalang hanggan ay nagtatapos na. Ang pawalang hanggan ay talagang malapit na. Ang ating buhay ngayon ay napakaiksi na. At ano ba yung ginagawa natin? Tayo ay nabubuhay. Para saan ba ang ating ginagawa? O sino ang pinaglilingkuran natin? At anong magiging resulta ng ating pakikipag-ugnayan o anong resulta ng ating mga gawain dito sa mundo? Tumutulong po ba tayo sa paglalago sa kanyang gawain para matapos ito? The religion of Jesus Christ we need daily. Everything we do or say comes under the notice of God. We are a spectacle unto the world, to angels and to men. The Church of Christ is to represent His character. So, ang relihiyon ni Kristo ay kinakailangan na ating makamit araw-araw. At sa lahat ng ating mga sinasabi, sa ating mga ginagawa, ay kinakailangan na nakaugnay ito sa kalooban ng Diyos dahil nakakaalam siya sa lahat ng ating mga plano, sa lahat ng ating mga gagawin. At tayo ay talagang spectacle between the world, to angels and to men. At ang Iglesia ni Kristo ay nagre-representa sa kanyang karakter. Nawa ay maipakita nga talaga natin ang tunay na karakter ni Kristo, ang tunay na karakter ng Kristiyano. Dahil ito lamang ang tanging nating pag-asa para maging mabisa tayong manggagawa ng Panginoon. Though He had all the strength of passion of humanity, never did He yield to temptation to do one single act which was not pure and elevating and ennobling. Tayo ay makakamit ng kalakasan dahil nga si Kristo ang ating halimbawa. Hindi niya tayo pahihintulutan na matukso na walang lakas. The single act which was not pure, elevating, and ennobling. Kinakailangan na mapabanal tayo ng Panginoon bago tayo makakaranas ng grabing matinding pagsubok. Sa mga huling araw mga kapatid, ano yung binibuild nating character ngayon? Ano yung sinisikapan nating maabot ngayon? Tingnan po natin ang mga spiritual na bagay na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan ng ating pananampalataya. Kaya sa umagang ito, nawa ay mapuspusan po talaga tayo ng Panginoon ng kanyang kabuuan upang magawa at magampanan po natin ang kanyang tungkulin para sa atin. Dahil sa ating mga sarili, wala po tayong magagawa. Tanging pag-asa lamang natin ay nasa Panginoon at tanging nating hiling nawa ay pangunahan niya tayo sa ating mga gawain upang hindi tayo magkamali sa mga pagpipilian nating landas. At ang tanging lang naman nating pag-asa ay laging humawak sa kanyang pangako at hindi niya tayo iiwan. Kung tayo ay manatiling tapat kahit sa mga maliliit na bagay, mapupuspusan po tayo ng kanyang kabanalan kung tayo ay maglilingkod ng may katapatan ng buong puso sa kanya. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang umaga.